Isang marahas na pag-ubo ang gumising sa diwa ni Ara mula sa pagod na pag-iisip. Tila mga punyal na tumatarak sa kanyang dibdib ang bawat tunog na nagmumula sa kanyang ama, si Mang Tomas, na nakahiga sa kanilang lumang papag. Agad siyang napatayo mula sa kinaupuan niyang bangkong kahoy at mabilis na lumapit. Tay! Tatay, heto po ang tubig, nanginginig ang boses na sabi ni Ara, habang maingat na inaalalayan ang likod ng ama. Ang dating malakas na balikat na minsang pumapasan sa kanya, noong bata pa siya, ay ngayoy butot balat na lamang, mararamdaman ang bawat tadyang sa ilalim ng manipis na sando. Hinaplos niya ang likod nito, isang pamilyar na ritual na paulit-ulit na niyang ginagawa sa loob ng nakalipas na 2 taon. Sa bawat haplos, nararamdaman niya ang unti-unting paghupa ng pag-ubo ng ama, ngunit kasabay nito ang mas malalim na pagkirot sa kanyang puso. Ito ang kanyang ang patuloy na tanikala ng pag-aalala at pagmamahal na gumagapos sa kanya sa realidad na ito. Ang takot na isang araw, baka kahit ang haplos niya ay hindi na sapat. Salamat, anak, hirap na sabi ni Mang Tomas nang sa wakas ay makahinga ito ng maluwag. May ngiting namutawi sa mga labi nitong maputla, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Sa mga matang iyon, nakikita ni Ara ang anino ng karamdaman, ang pagod sa pakikipaglaban, at ang lungkot ng isang amang alam niyang nahihirapang maging pabigat sa kaisa-isang anak. Kumain na po kayo, Tay. Nagluto po ako ng paborito ninyo, lugaw na may itlog, sabi ni Ara, pilit pinapasigla ang kanyang boses. Kinuha niya ang mangkok sa maliit na mesa. Ang amoy ng simpleng lugaw ay ang amoy ng kanilang buhay, sapat lang pero laging may kulang. Habang sinusubuan niya ang ama, ang isip ni Ara ay lumilipad sa kung saan-saan. Sa blueprint ng isang magandang bahay na pangarap niyang idisenyo. Sa mga libro ng arkitektura na kailangan niyang bilhin para sa kanyang klase. Sa paalala ng kanilang landlady tungkol sa upa na 2 linggo ng huli. Sa reseta ng gamot ni Mang Tomas na kailangan na namang bilhin bukas. Ang bawat subo ng lugaw na pumapasok sa bibig ng kanyang ama ay katumbas ng isang tanong sa kanyang isip, paano? Paano namin ito malalagpasan? Nang matapos kumain si Mang Tomas at muling mahiga para magpahinga, marahan siyang hinalikan ni Ara sa noo. Magpapahinga na po kayo, Tay. May trabaho pa po ako, bulong niya. Mag-iingat ka, anak. Gabi na, paalala ng ama, ang boses ay bahagya ng marinig. Opo, Tay. Isinara niya ng marahan ang pinto ng kanilang maliit na silid. Ang kanilang barong-barong, na nakatayo sa isang siksikang komunidad sa Tondo, ay saksi sa lahat ng kanilang paghihirap. Dito namatay ang kanyang ina. Dito rin unti-unting pinanghihinaan ng lakas ang kanyang ama. At dito rin niya pilit na binubuo ang mga pira-pirasong pangarap. Kinuha niya ang kanyang gusgusing bag, kung saan nakatago ang kanyang sahod, para sa 1 linggo bilang katulong sa isang maliit na karinderya, ang kanyang schoolgi, at ang luma niyang cellphone. Maliit na halaga para sa iba, ngunit para kay Ara, ito ang kanilang buhay. Ang daan palabas ng kanilang lugar ay isang maze ng mga makikitid na eskinita. Ang ilaw mula sa ilang poste ay mahina at halos hindi sapat upang tabunan ang dilim. Ang hangin ay may dalang pinaghalong amoy ng usok mula sa mga nag-iihaw, ng basura, at ng alat mula sa dagat na hindi kalayuan. Sanay na si Ara dito, ngunit hindi ibig sabihin ay hindi na siya natatakot. Bawat hakbang niya ay may kasamang dasal. Mahigpit ang kapit niya sa strap ng kanyang bag, ang mga daliri ay namumuti na. Naririnig niya ang tahol ng mga asong paggalagala, ang tunog ng videoke mula sa isang bahay, ang hagigikan ng mga tambay sa kanto. Normal na mga tunog ng gabi, ngunit sa pandinig ni Ara, ang mga ito'y tila mga babala. Nagmamadali siyang lumiko sa isang eskinita na alam niyang shortcut patungo sa sakayan ng jeep. Mas madilim dito. Tanging ang buwan at ang ilaw mula sa mga bintana ng bahay ang nagsisilbing gabay niya. Bumilis ang kabog ng kanyang dibdib. Pilit niyang iwinaksi ang takot. Para kay tatay. Para sa pangarap ko. Ito ang mantra na paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Nasa kalagitnaan na siya ng eskinita nang bigla, may aninong gumalaw mula sa likod ng isang tumpok ng mga basura. Bago pa man siya makasigaw, isang magaspang na kamay ang tumakip sa kanyang bibig. Isang braso ang pumulupot ng mahigpit sa kanyang baywang, at naramdaman niya ang malamig na metal na dumikit sa kanyang tagiliran. Isang patalim. Nanlamig ang buong katawan ni Ara.
Ang tibok ng kanyang puso ay umakyat sa kanyang lalamunan, halos hindi siya makahinga. Akin na yang bag mo, miss, kung ayaw mong masaktan, isang magaspang na boses ang bumulong sa kanyang tainga. Ang amoy ng alak mula sa hininga nito ay nakakasuka. Nanginginig ang buong katawan ni Ara, ngunit ang isip niya ay nasa laman ng kanyang bag ang pera para sa gamot ni tatay. Ang pera para sa upa. Parang awan niyo na. Huwag po, Ti. Pakiusap niya, ngunit ang tunog ay namatay sa kamay na nakatakip sa kanyang bibig. Hinila ng lalaki ang kanyang bag, at kasabay nito ay tila hinila rin ang kaluluwa ni Ara palabas sa kanyang katawan. Ngunit hindi siya bumitaw. Sa loob ng isip niya, nakikita niya ang mukha ng kanyang ama, ang reseta ng gamot, ang paalala sa upa. Ang lahat ng iyon ay nasa loob ng bag na ito. Bitaw, sigaw ng lalaki, lalong naggangalit. Naramdaman ni Ara ang paghigpit ng hawak nito sa kanya, at ang mas mariing pagdiin ng patalim. Hindi ito isang babala, isa itong banta. Pipera lang yan. Ibibigay ko. Huwag mo lang ako saktan. Halos hindi na makilala ni Ara ang sariling boses. Ngunit salungat sa kanyang sinasabi, ang mga daliri niya ay lalong humigpit sa strap ng bag, isang desperadong pagkapit sa nag-iisang pag-asa. Dahil sa pagmamatigas niya, nawala ng pasensya ang holdaper. Isang malutong na mura ang kumawala sa bibig nito bago siya itinulak ng malakas sa pader na semento. Naramdaman ni Ara ang magaspang na pader na kumaskas sa kanyang braso, kasabay ng matalas na kirot. Napabitaw siya sa pagkakatulak at bumagsak sa maruming sahig. Sa isang iglap, matagumpay na nahablot ng lalaki ang kanyang bag. Sa susunod, "Huwag kang papalag-palag," sabi nito bago mabilis na tumalikod para tumakbo. Nawala na. Wala na ang lahat. Isang malaking kabiguan ang gumuhit sa mukha ni Ara. Mainit na luha ang nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, hindi dahil sa sakit ng sugat, kundi dahil sa sakit ng kawalan. Ngunit bago pa man makalayo ang lalaki, isang anino ang mas mabilis na kumilos mula sa kabilang dulo ng eskinita. Hindi ito nakita ni Ara ng malinaw, tanging isang malaking figura na sumulpot mula sa dilim. Isang sigaw. Hindi mula kay Ara, kundi mula sa holdaper. Sinundan ito ng isang malakas na kalabog, tunog ng kamao na tumama sa panga. Napasubsob ang holdaper sa sahig, nabitawan ang bag ni Ara. Ang kasama nitong nagbabantay sa di kalayuan ay natigilan, at sa isang kisap mata ay kumaripas ng takbo, nilamon ng dilim. Nakatayo ngayon sa kanyang harapan ang estranghero, ang likod nito ay nakaharap sa kanya, habang tinitiyak na hindi nababangon ang holdaper. Mula sa kinabagsakan, nanginginig na tiningala ni Ara ang kanyang tagapagligtas. Matangkad ito at malapad ang balikat. Kahit nakasuot lang ito ng simpleng itim na t-shirt at maong, may aura ng kapangyarihan na bumabalot dito. Dahan-dahan itong lumingon sa kanya. Sa kabila ng dilim, nakita ni Ara ang mga matang puno ng pag-aalala. "Miss, okay ka lang?" tanong nito. Ang boses niya ay kalmado, malalim, at napakalinis pakinggan, ang eksaktong kabaliktaran ng kaguluhan at karahasang katatapos lang mangyari. Hindi makasagot si Ara. Tumango lang siya habang pinipigilan ang hikbi. Dahan-dahang lumapit ang lalaki, pinulot ang kanyang bag, at inilahad ang kamay upang tulungan siyang tumayo. "Dahan-dahan," sabi nito. Nang makatayo si Ara, doon lang niya naramdaman ang hapdi sa kanyang braso. Tiningnan niya ito at nakita ang isang mahabang gasgas na ngayon ay dinadaluyan na ng dugo. "May sugat ka," sabi ng lalaki, ang boses ay may bahid ng pag-aalala. "Kailangan nating dalhin yan sa ospital." Huwag na po, sir," mabilis na tanggi ni Ara, habang yakap-yakap ang bag na naibalik sa kanya. "Ayos lang po ako. Gasgas lang to, maraming salamat po sa tulong niyo." Ang nasa isip niya ay ang gastos. Hindi niya kayang bayaran ang ospital. Mas mahalaga ang pera para sa kanyang ama. Ngunit umiling ang lalaki, ang kanyang mga mata ay seryoso. "Hindi. Mukhang malalim yan. Baka kailangan tahiin. Halika na, ako na ang bahala." Walang nagawa si Ara ng marahan, ngunit may diin siyang inalalaya ng lalaki palabas ng eskinita. Isinakay siya nito sa isang itim na sasakyan na nakaparada sa hindi kalayuan. Malinis. Mabango. Malamig ang aircon. Isang mundo na napakalayo sa kanyang araw-araw na buhay. Tahimik lang sila sa buong biyahe patungo sa pinakamalapit na pribadong ospital. Si Ara,
hindi makapagsalita dahil sa pinaghalong takot, hiya at pagtataka. Sino ang lalaking ito? Bakit siya naroon sa eskinita sa ganoong oras ng gabi? Pagdating sa emergency room, ang lalaki na ang kumausap sa mga nurse. Ipinakita nito ang sugat ni Ara. Walang bakas ng pag-aalinlangan o pag-aalala sa gastos sa mukha nito. Inasikaso siya agad. Nilinis ang kanyang sugat, hindi naman pala kailangan tahiin, ngunit nilagyan ito ng gamot at maayos na benda. Habang ginagamot, nakaupo lang ang lalaki sa isang sulok, tahimik na nagmamasid. Nang matapos, siya ang lumapit sa counter para magbayad. Mula sa kanyang kinaupuan, kitang-kita ni Ara nang ilabas ng lalaki ang kanyang wallet at kumuha ng isang makapal na bugkos ng pera. Inabot nito ang bayad ng walang anumang pag-aatubili. Napalunok si Ara. Kailan pa siya huling nakakita ng ganoong karaming pera sa isang pagkakataon? Ang halagang ibinayad nito para sa simpleng gamutan ay sapat na para sa isang buwang upa at gamot ng kanyang ama. Lumapit ito sa kanya, hawak ang resibo. Okay ka na raw. Uminom ka ng gamot para sa sakit. Ito na rin pala ang bag mo. Nanginginig ang mga kamay na tinanggap ni Ara ang kanyang bag, tumayo siya at yumuko ng bahagya. Sir, maraming salamat po. Utang ko po sa inyo ang buhay ko. Hayaan niyo po akong bayaran kayo. Pakibigay na lang po ang pangalan at address niyo para maibalik ko po ang nagastos ninyo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ng lalaki. Isang ngiti na nagpaliwanag sa madilim na gabi. Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, ligtas ka. Pero sir, hindi po tama yun. Giit ni Ara. Tinitigan siya nito ng ilang sandali, tila may malalim na iniisip. Kumuha ito ng isang card mula sa kanyang wallet at isang panulat. Ngunit sa halip na isulat ang address, isinulat lang nito ang isang numero ng telepono. Walang pangalan. Walang kahit ano. Marco, sabi nito. Just call me Marco. Iniabot nito sa kanya ang card. Ito ang numero ko. Tawagan mo ako kung may kailangan ka pa o kung may manggulo ulit sa'yo. Bago pa man makapagtanong muli si Ara, tumalikod na ito. Ihahatid na kita. At ganoon na nga, sa loob ng ilang minuto, naihatid siya pabalik sa bungad ng kanilang eskinita. Iniwan siyang nakatayo roon, hawak ang kanyang bag, ang resibong may tatak na paid, at isang blankong business card na may nakasulat na numero ng telepono. Nawala na ang sasakyan ni Marco sa dilim, ngunit naiwan kay Ara ang isang malaking palaisipan at ang imahe ng isang estrangherong nagligtas sa kanya sa paraang hindi niya kailanman inaasahan. Ang malamig na salamin ng whiskey glass ay dumampi sa mga labi ni Marco, ngunit hindi nito napawi ang init ng kaba na nanunuot sa kanyang sistema. Mula sa penthouse unit niya sa pinakatuktok ng isang nagtataasang gusali sa Bonifacio Global City, tanaw niya ang kumikinang na mga ilaw ng syudad, isang dagat ng mga pangarap at ambisyon na para sa kanya ay isang ginintuang hawla. Ibinaba niya ang baso sa mamahaling mesang gawa sa mahogany at muling tinitigan ang bagay na kanina pa niya hawak-hawak, isang luma at medyo naninilaw na folder. Sa ibabaw nito, nakasulat sa itim na tinta ang mga salitang gumugulo sa kanyang isipan sa loob ng maraming taon. Kaso Geth, 784, Homicide, Reyes, Elena. Binuklat niya ito at tumambad sa kanya ang isang lumang litrato. Isang babaeng may simpleng ngiti, ang mga mata ay nangungusap ng tapang at paninindigan. Si Elena Reyes, ang ina ni Ara. Hindi nagkataon lamang ang nangyari kagabi. Ilang linggo na niyang binabantayan si Ara mula sa malayo, sinusubaybayan ang bawat galaw, pinag-aaralan ang kanyang routine. Isang paraan na sa tingin niya ay kailangan upang maprotektahan ito, habang palihim niyang isinasagawa ang sarili niyang investigasyon. Ngunit kagabi, ang pagiging tagamasid niya ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Nang makita niyang tinututukan ito ng patalim, isang primordial na galit at pangangailangan na protektahan ito ang bumalot sa kanya, na nagtulak sa kanya na kumilos ng hindi na nag-iisip. Salamat at nandoon ako, bulong niya sa sarili. Ngunit kasabay ng pasasalamat ay ang pagkirot ng konsensya. Nandoon siya hindi bilang isang bayani, kundi bilang isang espiya, isang devilya na may daladalang kasalanan ng kanyang pamilya. At si Ara, sa gitna ng kanyang kahirapan at katatagan, ay walang kamalay-malay. Isang matalas na tunog mula sa kanyang cellphone ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Isang paalala, board meeting, 9 oras death.
Napabuntong hininga si Marco. Oras na para harapin ang isa pang uri ng mga buitre. Ang conference room ng De Villa Corporation ay malamig at tahimik, isang lugar kung saan ang mga desisyon na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon ay ginagawa sa pagitan ng paghigop ng mainit na kape. Nakaupo si Marco sa kanang bahagi ng mahabang mesa, katapat ng kanyang pinsan na si Victor Salcedo, ang CEO ng kumpanya. Si Victor ay may ngiti na laging nakapaskil sa kanyang mga labi, ngunit hindi ito kailanman umaabot sa kanyang mga mata. Isang ngiting kasing lamig ng hangin mula sa air conditioner ng silid. "Good morning, everyone," bati ni Victor, ang boses ay makinis at puno ng otoridad. Ang una sa ating agenda, ang muling pagbuhay sa Tondo Gateway Project. Naramdaman ni Marco ang pag-igting ng kanyang panga. Ito na naman. Ang proyektong naging dahilan ng bangungot ng maraming pamilya, at ang proyektong pinaghihinalaan niyang may direktang koneksyon sa pagkamatay ni Elena Reyes. Sa tingin ko, napapanahon ng ituloy ang proyekto. Patuloy ni Victor, ipinapakita ang isang presentasyon na puno ng mga numero at inaasahang kita. Ang lupa ay matagal ng pag-aari ng korporasyon. Isang malaking kawalan sa kita kung mananatili itong nakatiwangwang. Nakatiwangwang, hindi napigilan ni Marco na magsalita. "Victor, may mga taong nakatira doon. Mga pamilya." Tumingin sa kanya si Victor, ang ngiti ay hindi pa rin nawawala. "Pinsan," sabi nito sa tonong tila nakikipag-usap sa isang bata. "Business is business. Legal nating pag-aari ang lupang iyon. Ang mga pamilya na sinasabi mo ay mga informal settlers. May proseso para dyan. Ang proseso na sinasabi mo ang nagdulot ng gulo, 10 taon na ang nakalipas," giit ni Marco, ang boses ay bahagyang tumaas. "Nakalimutan mo na ba ang mga protesta? Ang mga nasaktan? At ang isang namatay, gusto niyang isigaw, ngunit pinigilan niya ang sarili." Umisi lang si Victor. "Sentimental ka pa rin, Marco. That's our weakness. We need to be decisive. We need to show strength." Tumingin ito sa ibang mga miyembro ng board. "All in favor of reviving the Tondo Gateway Project." Isa-isang nagtaas ng kamay ang mga miyembro, mga taong mas matapat sa pera kaysa sa prinsipyo. Si Marco lang ang hindi. Tinalo na naman siya. Habang pauwi, hindi maalis sa isip ni Marco ang mukha ni Ara. Ang proyektong ito ay direktang banta sa kanya, sa bahay nila, sa lahat ng pinanghahawakan niya. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niya itong makitang muli. Ang ingay ng palengke sa Tondo ay isang musika ng kaguluhan, sigawan ng mga tindera, tawanan ng mga mamimili, busina ng mga tricycle. Isang mundong malayong-malayo sa tahimik na karangyaan na kinalakihan ni Marco. Ngunit andito siya, nakasuot ng simpleng polo shirt at maong, hinahanap ang isang mukha sa gitna ng maraming tao. At pagkatapos nakita niya ito. Si Ara. May daladalang bayong namimili ng gulay. Ang buhok niya ay nakatali lang ng simple, ngunit sa paningin ni Marco, nangingibabaw ang ganda nito sa lahat. Nakita niya ang paraan ng pagtawad nito, ang magalang na pakikipag-usap sa tindera, ang pag-aalala sa mukha habang binibilang ang perang hawak. Isang plano ang nabuo sa kanyang isip. Naglakad siya sa direksyon nito, kunwari may sariling tinitingnan. At nang malapit na sila sa isa't isa, sinadya niyang mabangga ng bahagya ang isang lalaking may dalang isang basket ng mga kamatis. Gumulong ang mga kamatis sa sahig. "Nako, pasensya na po," sabi ni Marco sa lalaki, bago lumingon kay Ara na natigilan sa nangyari. Doon nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Marco ang gulat sa mukha ni Ara, na mabilis na napalitan ng pagkilala. Sir." "Marco." Umiti si Marco, isang ngiting totoo sa pagkakataong ito. "Ara. Nagkita ulit tayo." "Anong ginagawa niyo rito?" tanong ni Ara, hindi maitago ang pagtataka. Namimili, mabilis na sagot ni Marco, kahit na ang totoo'y hindi niya alam kung ano ang una niyang bibilhin. Tinulungan nilang dalawa na pulutin ang mga nagkalat na kamatis. Ang simpleng pagdampi ng kanilang mga kamay habang inaabot ang isang pirasong gulay ay nagdulot ng kuryente sa ugat ni Marco. Isang pakiramdam na bago at nakakapanabik. Pagkatapos tulungan ang lalaki, nagyaya si Marco. "Nagugutom ako. Pwede ba kitang ilibre ng merienda? Bilang pasasalamat sa pagtulong mo ulit." Nag-alinlangan si Ara, ngunit sa huli ay pumayag din.
Dinala sila ng kanilang mga paa sa isang maliit na karinderya sa gilid ng daan. Umorder si Marco ng pansit at 2 malamig na bote ng soda. Habang kumakain, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap. Nalaman ni Marco ang tungkol sa pag-aaral nito ng arkitektura, ang pangarap nitong maibigay sa ama ang isang disenteng buhay. Sa bawat salitang binitiwan ni Ara, lalong lumalalim ang paghanga ni Marco. Nakikita niya kay Ara ang tapang ng ina nito. "Kumusta na pala ang braso mo?" tanong niya. "Ayos na po. Hindi na masyadong masakit." "Salamat po ulit doon," sagot ni Ara, isang nahihiyang ngiti ang nasa kanyang mga labi. Ang ngiting iyon. Para kay Marco, mas mahalaga pa iyon kaysa sa lahat ng yaman ng Devilla. Sa sandaling iyon, sa loob ng maingay na karinderya, naramdaman niya ang isang kapayapaan na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng kanyang penthouse. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang pangalan ang lumitaw sa screen, Victor Salcedo. Tumayo siya sandali. "Excuse me," sabi niya kay Ara bago sinagot ang tawag. "Hello." "Pinsan," sabi ng malamig na boses ni Victor mula sa kabilang linya. Walang anumang pagbati. "I heard you took a little field trip to Tondo today. Ang layo naman ang napuntahan mo para lang mamalengke." Nanlamig si Marco. Ipinasusubaybayan niya ako. "Ano nang kailangan mo, Victor?" mariing tanong ni Marco. Isang mahinang tawa ang narinig niya. "Isang simpleng payo lang, pinsan. Layuan mo ang anak ni Elena Reyes. Huwag mong halungkatin ang mga bagay na matagal nang nakabaon. Baka may madiskubre kang hindi mo magugustuhan." Humigpit ang hawak ni Marco sa kanyang cellphone. "Huwag mo akong hayaan na ako mismo ang maglinis ng kalat," pagbabanta ni Victor, bago ibinaba ang tawag. Napatingin si Marco kay Ara, na naghihintay sa kanya, ang mukha ay puno ng inosenteng pagtataka. Isang malamig na takot ang gumapang sa dibdib ni Marco. Hindi na lang ito tungkol sa nakaraan. Ang panganib ay narito na, ngayon, at si Ara ang nasa pinakasentro nito. Ang mga sumunod na linggo ay tila isang panaginip para kay Ara. Ang dating kulay abong mundo niya ay unti-unting nagkaroon ng kulay, at ang kulay na iyon ay may pangalang Marco. Hindi na mabilang ang mga hapong magkasama silang naglakad sa baybayin ng Manila Bay, pinapanood ang paglubog ng araw na tila isang malaking bolang apoy na nilalamon ng dagat. Sabay nilang pinagsaluhan ang maruruming sorbetes na binili sa mamang naglalako, nagtatawanan na parang mga bata habang inuubos ang bawat patak bago ito matunaw. Minsan, dinala siya ni Marco sa Luneta Park, at doon sila umupo sa damuhan, nagkukwentuhan tungkol sa mga pangarap, ang pangarap niyang maging isang mahusay na arkitekto, at ang pangarap ni Marco na tila isang malaking sikreto na hindi nito masabi ng diretsyo. "Gusto ko lang makatulong," iyon ang palaging sagot ni Marco, isang malabong sagot na tinatanggap na lang ni Ara dahil sa ngiting kasama nito. Ang tulong na iyon ay hindi na natili sa salita. Isang araw, nabanggit ni Ara na nahihirapan siyang pagsabayin ang pag-aaral at ang trabaho sa karinderya. Kinabukasan, tumawag si Marco. "May kilala akong propesor sa universidad mo," sabi nito sa telepono. Naghahanap siya ng student assistant para mag-encode ng research data. Flexible ang oras at mas mataas ang sahod. "Interesado ka ba?" Halos hindi makapaniwala si Ara. Ito ang perpektong trabaho para sa kanya. Dahil kay Marco, gumaan ng kaunti ang pasanin sa kanyang mga balikat. Ang pinakamalaking tulong ay dumating sa paraang hindi niya inaasahan. Isang araw, nang bibili na sana siya ng gamot para kay Mang Tomas, sinabi ng parmasyutiko, "Ma'am, bayad na po ang isang buwang supply ng gamot ni Elena Reyes. Isang foundation po ang nag-sponsor." Nagtaka si Ara. Wala siyang nilapitang foundation. Nang tanungin niya kung anong foundation, umiling lang ang parmasyutiko. "Anonymous donor daw po, ma'am. Ang mahalaga, may gamot na ang tatay ninyo." Sa kanyang isip, may isang tao lang siyang alam na may gininto ang puso. Si Marco. Nang tinanong niya ito, umiling lang ito at mumiti. "Hindi ako yan. Siguro, may mga anghel lang talagang nagbabantay sa inyo." At naniwala si Ara. Si Marco ang kanyang anghel. Ang bawat araw na kasama niya ito ay nagpapatibay sa kanyang paniniwala na sa kabila ng lahat ng hirap, may kabutihan pa ring natitira sa mundo.
Ang mga pader na binuo niya sa paligid ng kanyang puso ay unti-unti niyang ginigiba, pinahihintulutan ang sarili na umasa at magmahal. Ngunit ang buhay, tulad ng karagatan, ay hindi palaging kalmado. Isang gabi, habang nag-aaral si Ara sa tabi ng kanyang natutulog na ama, isang malakas na tunog ang pumunit sa katahimikan. Napabalikwas siya at nakita niya si Mang Tomas na nanginginig sa kanilang papag, ang mga mata ay nanlalaki at ang bibig ay naglalabas ng bula. "Tay! Tatay!" sigaw ni Ara, ang puso niya ay tila pinipigas sa takot. Agad niyang ginawa ang natutunan niya mula sa mga doktor, itinaob ang katawan ng ama upang hindi ito mabulunan. Hinawakan niya ang kamay nito, nanginginig, habang patuloy na tinatawag ang pangalan nito. Dumaan ang ilang minuto na tila isang walang hanggan. Unti-unting humupa ang panginginig ni Mang Tomas. Ngunit ang kasunod na nangyari ang mas nagpadala ng kilabot sa buong katawan ni Ara. Sa gitna ng kanyang pagkahibang, nagsimulang magsalita si Mang Tomas. Ang mga salita ay putol-putol, bulong ng isang nakaraang puno ng sakit. "Elena! Hustisya, kailangan mo ng hustisya." Hinaplos ni Ara ang noo ng ama na basang-basa ng pawis. "Tay, ako to, si Ara. Magpahinga na po kayo." Ngunit bigla, hinawakan ni Mang Tomas ang braso niya ng mahigpit. Ang dating mahinang kamay ay biglang nagkaroon ng lakas na mula sa galit at takot. Dumilat ang mga mata nito, ngunit hindi si Ara ang tinitingnan, kundi isang multo mula sa nakaraan. "Isivilla!" sigaw nito, ang boses ay basag at puno ng pait. "Mga demonyo! Mga Divilla! Pinatay ninyo si Elena!" Nabitawan ni Ara ang hawak na basang bimpo. Nanigas siya sa kinatatayuan. "Divilla? Saan niya narinig ang pangalang iyon?" Parang pamilyar, ngunit hindi niya matukoy. "Hustisya para kay Elena. Divilla! Magbabayad kayo!" Paulit-ulit na sigaw ni Mang Tomas, bago tuluyang mawalan ng malay dahil sa pagod. Naiwan si Ara sa tabi ng kama, ang mga salita ng ama ay umuugong sa kanyang tainga. Divilla! Ang pangalan ay parang isang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang isipan. Ano ang kinalaman ng mga Divilla sa pagkamatay ng kanyang ina? Ang alam niya, isang simpleng hit and run ang nangyari. Iyon ang sinabi sa kanya. Iyon ang nasa police report na binasa niya noong bata pa siya. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Ang imahe ng kanyang amang sumisigaw sa galit ay hindi maalis sa kanyang isipan. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone. Ang liwanag mula sa screen ay tila kutsilyong humiwa sa dilim ng kanilang maliit na silid. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinatype niya ang mga salita sa search bar. Una, Elena Reyes Tondo. Lumabas ang ilang lumang balita. Mga artikulo tungkol sa isang community leader na matapang na lumalaban para sa karapatan ng mga maralita. Mga litrato ng kanyang ina na nagsasalita sa harap ng maraming tao ay hawak na megaphone. Isang pamilyar na kirot ang tumusok sa puso ni Ara. Pagkatapos, idinagdag niya ang salitang nagbigay sa kanya ng kilabot. Elena Reyes Tondo de Villa. Nag-load ang page. At doon, nagsimulang magkadugtong-dugtong ang lahat. Isang malaking puzzle na unti-unting nabubuo sa kanyang harapan. Protesta laban si Villa Corp nagkagulod. Si Villa Corporation, itutuloy din Tondo Gateway Project kabila ng pagtutol. Community leader Elena Reyes, nasagasaan niya si isang hit and run matapos Dens protesta. Napahawak si Ara sa kanyang bibig. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang kanyang ina, ang bayani niya, ay namatay hindi sa isang simpleng aksidente. Namatay ito habang nakikipaglaban. At ang kalaban ay isang korporasyong may pangalang De Villa. Ang korporasyong may-ari ng proyektong nais magpaalis sa kanila 10 taon na ang nakalipas. Ang pagkalito ay napalitan ng isang malamig na takot. Isang pakiramdam na may isang malaking katotohanan na sadyang itinago sa kanya. Patuloy siyang nag-scroll, ang kanyang puso ay kumakarera. At doon, sa seksyon ng business news, isang bagong artikulo ang nakaagaw ng kanyang pansin. Isang balita na napublish 2 linggo lang ang nakalipas. Ang titulo ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Marco De Villa, tagapagmana ng De Villa Corporation, itinalaga bilang bagong tagapangulod. Napatitig siya sa larawan na kasama ng artikulo. Hindi maaari.
Ang lalaki sa larawan, nakasuot ng isang mamahaling suit, ang buhok ay maayos na nakasuklay, ang ngiti ay formal at para sa publiko ay ang parehong lalaki na kasama niyang kumain ng sorbete sa luneta. Ang parehong lalaki na nagligtas sa kanya sa eskinita. Ang parehong lalaki na unti-unti niyang minamahal. Si Marco. Ang kanyang anghel ay isang Devilla. Nabitawan ni Ara ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa sahig na may kasamang malakas na kalabog, ngunit hindi niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang pagguho ng kanyang mundo. Ang pangalang Marco Devilla ay umalinggaw sa kanyang isipan, hindi na bilang isang pangako ng pag-asa, kundi isang simbolo ng kasinungalingan at pagtataksil. Ang bawat segundo matapos malaman ang katotohanan ay tila isang karayom na tumutusok sa puso ni Ara. Ang mga alaala na dati nagbibigay sa kanya ng init at saya, ang kanilang mga tawanan, ang mga simpleng pag-uusap, ang pag-aalala sa mga mata ni Marco, ngayon ay nababalot na ng laso ng pagdududa. Lahat ba iyon ay kasinungalingan? Ang bawat ngiti. Ang bawat tulong. Hindi siya nakatulog. Umaga na nang tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message. Mula kay Marco. Good morning, Ara. Kumusta ang tulog mo? Can see you later. Kahit merienda lang. Ang simpleng mensahe na dati magpapatili sa kanyang puso ay ngayon nagdulot ng isang matinding kirot. Pinatay niya ang cellphone. Hindi niya kayang harapin ito. Hindi pa. Ngunit alam niyang hindi niya ito matatakasan. Kinahapunan, habang naglalakad siya pauwi mula sa bago niyang trabaho sa universidad, isang trabahong ibinigay sa kanya ni Marco, nakita niya itong naghihintay sa tapat ng gate. Nakasandal ito sa pader, nakasuot ng simpleng puting t-shirt, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Ara, tawag nito nang makita siya. Hindi ka sumasagot sa text at tawag ko. Nag-alala ako. Okay ka lang ba? Sa paglapit nito, umatras si Ara. Isang maliit na hakbang paatras, ngunit para sa kanilang dalawa, ang distansya ay tila isang malaking bangin na biglang lumitaw. Nakita ni Ara ang pagkalito sa mukha ni Marco. May problema ba? Hindi na napigilan ni Ara ang sarili. Ang sakit, ang galit, ang pagkadurog ng kanyang puso ay kumawala. Kinuha niya ang kanyang cellphone, binuksan ang litrato mula sa news article, at itinapat ito sa mukha ni Marco. Sino ka? Tanong niya, ang boses ay nanginginig ngunit puno ng diin. Sino ka talaga, Marco? Natigilan si Marco. Ang pag-aalala sa kanyang mukha ay napalitan ng isang ekspresyon na hindi mabasa ni Ara, pagkakasala, pagkagulat at sakit. Tinitigan niya ang screen ng cellphone, pagkatapos ay tumingin kay Ara. Ara, magpapaliwanag ako, sabi nito, ang boses ay mababa at puno ng pagsusumamo. Magpapaliwanag, isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Ara. Ano ang ipapaliwanag mo? Na ang pangalan mo pala ay Marco Devilla? Na ikaw ang tagapagmana ng korporasyong pumatay sa nanay ko? Bawat salita ay tila isang sampal, hindi lang para kay Marco, kundi pati na rin para kay Ara. Ang pagsasabi nito ng malakas ay ginawang mas totoo ang bangungot. Halika, mag-usap tayo sa ibang lugar. Hindi dito, pakiusap ni Marco, sinusubukang hawakan ang braso ni Ara. Ngunit mabilis na umiwas si Ara. Huwag! Huwag mo akong hahawakan, sigaw niya, at nakita niya ang sakit sa mga mata ni Marco dahil sa kanyang pagtanggi. Pumayag siyang sumama sa isang maliit at tahimik na kapihan sa di kalayuan. Isang lugar na neutral, isang lugar kung saan hindi sila makakapagsigawan. Umupo sila sa pinakasulok na mesa. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas mabigat kaysa sa anumang ingay. Totoo, panimula ni Marco, nakatingin sa kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa. Ako si Marco Devilla. Inihagis ni Ara sa mesa ang isang kopya ng lumang dyaryo na nahanap niya sa bowl ng kanyang ina. At ito ang kumpanya ninyo. Ang kumpanyang nagdulot ng gulo kung saan namatay ang nanay ko. Tumingin si Marco sa dyaryo, pagkatapos ay muling tumingin kay Ara. Ang mga mata niya ay puno ng pagsisisi. Ara, maniwala ka sa akin. Hindi ko alam ang buong detalye noon. Bata pa ako. At ang paglapit ko sa'yo hindi iyon kasinungalingan. Hindi? Anong tawag mo doon? Puno ng sarkasmo ang tanong ni Ara. Isang malaking research project. Paano lokohin ang anak ng taong sinira ng pamilya mo? Ganoon ba?
Hindi mariing sabi ni Marco, bahagyang napalakas ang boses. Nilapitan kita dahil gusto kong itama ang mga mali. Matagal ko nang iniimbestigahan ang kaso ng nanay mo. May mali sa opisyal na report. May tinatago ang pamilya ko at gusto kong malaman ang totoo. Sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang hinala, ang kanyang pagdududa sa sarili niyang pamilya, lalo na kay Victor. Ngunit hindi niya masabi ang lahat. Paano niya sasabihing pinaghihinalaan niya ang sariling pinsan nang walang matibay na ebidensya? Paano niya ipapaliwanag ang panganib na dala-dala niya? Para kay Ara, ang mga paliwanag ni Marco ay mga dahilan lamang. Mga salitang walang bigat kumpara sa bigat ng katotohanang natuklasan niya. Kaya lahat ng tulong mo ang trabaho, ang gamot ni tatay para saan? Pampatawad ng konsensya, patuloy na panunumbat ni Ara, ang bawat salita ay may kasamang luha na pilit niyang pinipigilan. Akala ko anghel ka. Akala ko totoo ka. Yun pala isa ka lang sa kanila. Ara, ang nararamdaman ko para sa'yo, totoo yon, pakiusap ni Marco, ang boses ay basag na. Ang bawat ngiti, ang bawat sandali lahat yon totoo. Ngunit huli na ang lahat. Ang tiwalang sinira ay hindi na maibabalik sa isang pag-uusap lang. Tumayo si Ara, ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos mula sa kanyang mga mata. Lahat kayo sinungaling. Ang pamilya mo at pati ikaw. Hindi ko alam kung ano ang totoo at kung ano ang kasinungalingan. Pero isa lang ang alam ko, ayoko nang makita ka. Bawat salita ay parang kutsilyong bumaon sa puso ni Marco. Ara, please di. Ngunit tumalikod na si Ara at naglakad palayo. Hindi, tumakbo siya. Tumakbo siya palayo kay Marco, palayo sa katotohanan, palayo sa sakit. Iniwan niya si Marco sa kapihan, mag-isa, habang pinagmamasdan ang paglayo ng babaeng nagbigay ng kulay sa mundo niya, at ngayon ay siya rin ang dahilan ng pagguho nito. Umuwi si Ara na parang isang basahan. Dumiretso siya sa kanyang silid at doon ibinuhos ang lahat ng kanyang iyak. Ang sakit ng pagtataksil ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng kahirapan. Kumatok sa pinto si Liza, ang kanyang matalik na kaibigan. Ara! Narinig kita. Anong nangyari? Tanong nito, umupo sa tabi niya at hinaplos ang kanyang likod. Sa gitna ng kanyang mga hikbi, ikinuwento ni Ara ang lahat, ang pagkatao ni Marco, ang koneksyon ng mga De Villa sa pagkamatay ng kanyang ina, ang masakit na komprontasyon. Niyakap siya ni Liza. Grabe siya, Ara. Ang sama niya. Ginamit ka lang niya. Ang mga salita ni Liza ay tila gasolinang ibinuho sa nag-aapoy na galit ni Ara. Ngunit sa mga mata ni Liza, may kakaibang kislap. Isang kislap ng pagkakataon. Alam mo, Ara, sabi ni Liza pagkatapos ng ilang sandali. Hindi dapat ganito. Hindi ka dapat nagdurusa ng ganito. Karapatan mong makuha ang hustisya. O kung hindi man hustisya, kahit man lang kabayaran para sa lahat ng paghihirap ninyo. Kumuha si Liza ng isang bagay mula sa kanyang bag, isang business card. Makinis. Mamahalin. May kilala akong abogado, sabi ni Liza, iniabot ang card kay Ara. Napakagaling niya. At ang specialty niya, mga kaso laban sa malalaking korporasyon. Mga kaso ng mayayaman. Kung gusto mo talagang lumaban, o kahit makakuha lang ng sapat na danyos, para maipagamot mo si Tito Tomas at makapagsimula kayo ulit, siya ang kailangan mo. Nanginginig na kinuha ni Ara ang card. Tinitigan niya ang pangalang naka-emboss dito sa gintong letra. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nagyelo. Attorney Victor Salcedo. Salcedo Law Firm. Chief Operating Officer, De Villa Corporation. Ang mga salitang binitiwan ni Ara ay parang mga multo na bumabagabag kay Marco. Ayoko nang makita ka. Ang bawat pantig ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, isang walang katapusang parusa. Nakatayo siya sa harap ng malawak na bintana ng kanyang penthouse, hawak ang isang baso ng whiskey na hindi niya iniinom. Sa ibaba, ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang, ngunit para sa kanya, ang lahat ay madilim. Ang babaeng nagbigay liwanag sa kanyang mundo ay ang siya ring nagtulak sa kanya, pabalik sa anino. Desperado siya. Ngunit ang desperasyon ay nagbigay daan sa isang mas matinding determinasyon. Kung ang paglayo ni Ara ang kabayaran para malaman niya ang katotohanan, tatanggapin niya. Ngunit hindi siya titigil hanggat hindi niya nalilinis ang pangalan ng ina nito, at ang pangalan niya, sa mata ni Ara.
Kinabukasan, pinuntahan niya ang tanggapan ng isang pribadong investigador na matagal na niyang pinagkakatiwalaan, isang retiradong pulis na may utang na loob sa kanyang yumaong ama. Mang Tonyo, kailangan kong pabilisin ang lahat, sabi ni Marco, inilapag sa mesa ang isang makapal na sobre. Lahat ng financial records ni Victor Salcedo. 10 taon na ang nakalipas. Hanapin mo ang anumang kahina-hinalang transaksyon, malaki man o maliit, sa mga linggo bago at pagkatapos ng pagkamatay ni Elena Reyes. Tumango si Mang Tonyo, isang taong sanay sa mga sikreto ng mayayaman. Masalan to, Marco. Pero gagawin ko ang lahat. Habang nagtatrabaho si Mang Tonyo, sinubukan ni Marco na bumalik sa kanyang sariling gawain. Paulit-ulit niyang tinawagan si Ara, ngunit ang bawat tawag ay napupunta sa voicemail. Ang bawat text message ay nananatiling unread. Ang pader sa pagitan nila ay tila lalong tumitibay. Isang hapon, habang pauwi siya mula sa opisina, napansin ni Marco ang isang itim na sedan na kanina pa sumusunod sa kanya. Nang lumiko siya sa isang hindi pamilyar na kalye, lumiko rin ito. Nang bumilis siya, bumilis din ito. Kinutuban siya. Mabilis niyang kinabig ang manibela at pumasok sa isang masikip na daan. Sa pamamagitan ng kanyang rearview mirror, nakita niyang huminto ang sedan bago mabilis na umalis sa ibang direksyon. Hindi ito ordinaryong traffic. May nagmamanman sa kanya. Si Victor. Ang takot na naramdaman niya ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Ara. Kung alam ni Victor na nag-iimbestiga siya, alam din nitong si Ara ang dahilan. Nasa panganib si Ara. Hindi na siya nag-isip pa. Agad niyang pinatakbo ang sasakyan patungo sa tondo. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya o kung haharapin pa ba siya ni Ara. Ang alam lang niya, kailangan niyang tiyakin na ligtas ito. Nang malapit na siya sa eskinita kung saan nakatira si Ara, pinabagal niya ang takbo ng sasakyan. At doon, sa ilalim ng naninilaw na ilaw ng poste, nakita niya ang isang eksenang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Nakita niya si Ara. At kasama nito si Victor. Nakatayo sila sa labas ng isang maliit na karinderya. Nakangiti si Victor, ang peking ngiti na alam ni Marco. May iniaabot itong isang puting sobre kay Ara. Si Ara naman, kahit malayo, ay kitang-kita ni Marco ang pag-aalinlangan at sakit sa mukha nito. Ngunit sa huli, nanginginig nitong tinanggap ang sobre. Isang nag-aapoy na galit ang kumulo sa loob ni Marco. Anong ginagawa ni Victor dito? Paano nito nalaman kung saan nakatira si Ara? At bakit pumayag si Ara na makipagkita sa kanya? Hinintay niyang umalis si Ara bago niya hinarap ang kanyang pinsan. Pinark niya ang sasakyan at mabilis na bumaba. Nahabol niya si Victor sa parking lot ng isang kalapit na tindahan. Victor, sigaw ni Marco. Lumingon si Victor, ang pagkukunwaring ngiti ay napalitan ng isang mapanuyang ngisi. Pinsan! Nandito ka rin pala. Nag-aalala ka ba para sa kaibigan mo? Anong ginawa mo? Anong sinabi mo sa kanya? Nang gigigil na tanong ni Marco, ang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. Nag-aalok lang ako ng tulong, sagot ni Victor, inaayos ang kwelyo ng kanyang mamahaling polo. Isang settlement. Isang maliit na halaga para matigil na ang lahat ng ito. Para sa kanya, malaking pera na iyon. Pambili ng gamot, pambayad sa upa alam mo na. Layuan mo siya, Victor, sigaw ni Marco, hindi na napigilan ang galit. Huwag mo siyang idamay dito. Naglakad si Victor palapit sa kanya, ang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Ikaw ang nagdamay sa kanya dito, Marco. Nang simulan mong halungkatin ang nakaraan. Akala mo ba hindi ko alam? Akala mo ba hindi ko nakikita ang bawat galaw mo? Isang malamig na kaba ang naramdaman ni Marco. Alam na ni Victor ang lahat. Ngumisi si Victor. You should have stayed out of it, masaya na sana ang lahat. Anong masaya? Tanong ni Marco. Ang mabuhay sa kasinungalingan. Ang hayaan ng isang inosenteng tao na mamatay ng walang hustisya. Tumawa si Victor, isang tawang walang kagalakan. Hustisya. Marco, walang hustisya sa mundong ito. Mayroon lang mga nananalo at mga natatalo. At sa larong ito, siguraduhin mong hindi ka sa talunan papanig. Hinawakan ni Marco ang kwelyo nito. Ano ang ginawa mo kay Elena Reyes? Hindi na tinag si Victor. Tinitigan niya si Marco ng diretso sa mata.
Kung ako sa'yo, mas aalalahanin ko kung ano ang gagawin ng kasintahan mo. Binitawan ni Marco si Victor. Huli na ang lahat, pinsan, sabi ni Victor, habang pinapagpagan ang kanyang damit na tila may duming dumikit. Pumayag na siya sa alok ko. Bukas ng umaga, pipirmahan niya ang isang kasunduan na bibitawan na niya ang lahat ng reklamo tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina. Tumingin si Victor kay Marco na may pagkaawa sa kanyang mga mata, isang peking emosyon na mas masakit pa kaysa sa isang suntok. Pinili niya ang pera kaysa sa sinasabi mong hustisya at kaysa sayo. Pagkasabi noon, tumalikod si Victor, sumakay sa kanyang sasakyan, at umalis, iniwan si Marco na nakatayo sa gitna ng dilim, ang puso ay durog, hindi dahil sa sinabi ni Victor, kundi dahil sa posibilidad na baka totoo ang lahat ng iyon. Ang puting sobre na ibinigay ni Victor Salcedo ay nakapatong sa maliit na lamesa sa tabi ng higaan ni Mang Tomas. Para itong isang bomba na anumang oras ay maaaring sumabog. Sa loob niyon ay ang isang kasunduan, isang waiver, at isang tseke na maihalagang sapat na para baguhin ang kanilang buhay. Sapat para sa pinakamahusay na ospital para kay tatay. Sapat para sa isang maliit na apartment na malayo sa masikip na eskinita. Sapat para makapagtapos siya ng pag-aaral nang hindi nag-aalala sa susunod na kakainin. Ngunit ang presyo ay ang katahimikan. Ang presyo ay ang pagtalikod sa hustisya para sa kanyang ina. Isipin mo itong mabuti, Ara, sabi ni Victor sa kanya kanina sa kanilang pagkikita. Ang boses ay malumanay ngunit may nakatagong lamig. Ito ay isang tulong, hindi isang pag-amin ng kasalanan. Isang humanitarian aid mula sa korporasyon para sa pamilya ng isang dating empleyado o residente. Call it what you want. Ang mahalaga, matutulungan ka nito. Matutulungan mo ang ama mo. Paulit-ulit na umalinggaw sa isip ni Ara ang mga salitang iyon. Tiningnan niya ang kanyang amang mahimbing na natutulog, ang paghinga ay mababaw at may kahirapan. Ang bawat paghinga ay isang paalala ng kanilang sitwasyon. Ang pag-ibig niya sa kanyang ama ay isang malakas na agos na humihila sa kanya, patungo sa pagpirma sa kasunduan. Ngunit may isang bagay na pumipigil sa kanya. Ang alaala ng kanyang ina. Ang mga kwento ng katapangan nito. Ang mga prinsipyong ipinamana nito sa kanya. Ang pagtanggap sa pera ni Victor ay parang pagtataksil sa lahat ng iyon. Ano ang gagawin mo, Nay, kung ikaw ang nasa posisyon ko? Tanong niya sa hangin. Kinabukasan ang deadline na ibinigay ni Victor. Kailangan niyang magdesisyon. Upang makatakas sa bigat ng kanyang pag-iisip, nagpa siyang maglinis. Sinimulan niyang ayusin ang mga lumang gamit na nakatambak sa isang sulok, mga gamit na halos hindi na nagagalaw mula nang mamatay ang kanyang ina. Doon, sa ilalim ng mga lumang damit at mga nakatuping karton, nakita niya ang isang maliit na bowl na gawa sa kahoy. Ang bowl ng kanyang ina. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Ang amoy ng lumang papel at pinatuyong bulaklak ay sumalubong sa kanya. Sa loob, nakita niya ang mga pamilyar na bagay, mga litrato niya noong bata pa siya, ang kanyang unang pares ng sapatos, mga lumang sulat. Ngunit may isang bagay doon na hindi pa niya nakikita dati. Isang maliit, itim na notebook. Isang diary. Napakagatlabi si Ara habang binubuklat ang mga pahina. Sulat kamay ito ng kanyang ina. Ang bawat salita ay isang bintana sa mga huling araw ng buhay nito. October 12. Nagpulong kami ulit. Mas lalong tumitindi ang panggigipit ng De Villa Corp. Gusto na nilang simulan ang demolisyon sa susunod na buwan. Hindi kami papayag. October 15. May isang lalaking sumusunod sa akin pauwi kanina. Nakasakay sa isang itim na kotse. Hindi ko gaanong nakita ang mukha niya, pero ang postura niya ay parang hindi taga rito. Naramdaman ko ang lamig ng kanyang tingin. Patuloy na binasa ni Ara ang mga entry. Ang bawat pahina ay naglalarawan ng lumalalang tensyon, ng mga pagbabanta, ng takot na pilit tinatago ng kanyang ina sa likod ng matapang na paninindigan. October 20. 2 beses na akong tinawagan ng isang lalaki. Hindi siya nagpakilala. Sabi niya, tumigil ka na kung ayaw mong masaktan ang pamilya mo. Si Thomas at si Ara. Diyos ko, protektahan ninyo sila. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga mata. Nababasa niya ngayon hindi lang ang kwento ng isang lider komunidad, kundi ang kwento ng isang inang natatakot para sa kanyang pamilya. At pagkatapos, narating niya ang huling entry.
Ang petsa ay October 23. Ang araw bago siya namatay. October 23. Nagpakilala siya sa wakas. Nag-abang siya sa labas ng palengke. Isang lalaking nasa middle age, nakasuot ng barong, mukhang mayaman. Ang pangalan daw niya ay isang kinatawan daw siya na gustong makipag-ayos. Pero ang alok niya ay hindi pakikipag-ayos. Isa itong banta. Sabi niya, ito na ang huli kong pagkakataon. Kung hindi ako titigil, hindi na lang daw pamilya ko ang masasaktan. Napakayabang niya. Ang sabi niya, hindi mo kami kilala. Kaya naming gawin ang lahat. Kitang-kita ko ang sasakyan niya nang umalis siya. Isang itim na sedan. Ang plaka, ZC negatibo 234. ISC negatibo 234. Tumayo si Ara, ang dayari ay mahigpit na hawak sa kanyang mga kamay. Ang mga letrang iyon ay tila mga nagbabagang bakal na tumatak sa kanyang isipan. Victor Salcedo. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone. Nanginginig ang mga daliri habang sin-search niya ang pangalan ni Victor Salcedo. Lumabas ang mga artikulo, mga litrato at isang feature article tungkol sa mga top young executives ng bansa. Sa isa sa mga litrato, nakatayo si Victor sa tabi ng isang makintab na itim na sedan. Pinalaki ni Ara ang litrato. Kahit medyo malabo, nababasa ang plaka. ISC negatibo 234. Isang malakas na hininga ang pinakawalan ni Ara, tila ngayon lang ulit siya nakahinga. Hindi ito haka-haka. Hindi ito hinala. Ito na. Ito na ang ebidensya. Ang lalaking nag-aalok sa kanya ng pera para sa katahimikan ay ang parehong lalaking nagbanta sa kanyang ina bago ito mamatay. Ang pagdadalawang isip niya ay biglang naglaho, napalitan ng isang matigas at malinaw na desisyon. Ang galit at sakit ay nag-alab sa loob niya, hindi na isang mapanirang apoy, kundi isang liwanag na nagbigay sa kanya ng direksyon. Alam na niya ang kailangan niyang gawin. Ngunit hindi niya ito kayang gawin mag-isa. Sa ilalim ng diary, may isa pang bagay na nakatago. Isang nakatuping papel. Isang liham. Nang buksan niya ito, nakita niya na ito ay para sa kanya. Mahal kong Ara. Kung binabasa mo ito, marahil ay wala na ako. Huwag kang iiyak. Ipinaglaban ko ang tama at iyon ay isang bagay na hindi ko kailanman pagsisisihan. Tandaan mo, anak, ang takot ay natural. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin mo sa kabila ng takot na iyan. Huwag kang susuko. Huwag mong hahayaan na tapakan nila ang ating dangal. Mahal na mahal kita. Nagmamahal. Nanay ni. Niyakap ni Ara ang sulat, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ngunit hindi na ito luha ng pagkalito o kawalan. Ito ay luha ng kalinawan, ng pag-ibig at ng isang bagong tuklas na lakas. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tiningnan niya ang kasunduan na nasa mesa, pagkatapos ay ang diary sa kanyang kamay. Ang pagpipilian ay naging simple. Ang pera ni Victor o ang huling habili ng kanyang ina. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Hindi na siya nag-alinlangan pa. Hinanap niya ang isang numero sa kanyang contacts, isang numero na ilang araw na niyang iniiwasan. Isang numero na pag-aari ng isang taong parte ng pamilyang kinamumuhian niya, ngunit sa sandaling ito, ay ang tanging tao na maaaring makaintindi sa kanya. Nagring ito ng isang beses. 2 beses. Hello, sagot ng isang boses sa kabilang linya. Boses na pagod at puno ng sakit. Boses ni Marco. Huminga ng malalim si Ara. Hinigpitan niya ang hawak sa cellphone, ang kanyang boses ay matatag at puno ng determinasyon. Marco, si Ara to. Isang sandaling katahimikan. Kailangan kitang makausap. Ngayon din may nahanap ako. Isang butil ng luha ang pumatak sa diary ng kanyang ina. Hawak ko na ang ebidensya. Ang lumang kapihan kung saan sila huling nag-usap ay naging tagpuan nilang muli. Ngunit ngayon, ang hangin ay hindi na nababalot ng bigat ng pagtataksil, kundi ng isang kagyat na pangangailangan. Pagdating ni Ara, nandoon na si Marco, nakaupo sa parehong sulok. Ang mga mata nito ay pagod, ngunit nang makita siya, isang kislap ng pag-asa ang sumilay. Walang paligoy-ligoy na inilatag ni Ara ang lahat sa mesa, ang diary ng kanyang ina,
ang huling liham, at ang litrato ni Victor kasama ang sasakyan nito. S.S. Victor Salcedo. IS negatibo 234. Nagtugma ang lahat, Marco. Marco. Habang nagsasalita si Ara, tinititigan ni Marco ang mga ebidensya. Ang bawat salita mula sa diary ng ina ni Ara ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso, nagpapatunay sa lahat ng kanyang mga hinala. Ang kasamaan ng kanyang pinsan ay hindi na isang haka-haka. Ito ay isang katotohanang nakasulat sa itim at puti. Ito na yon, bulong ni Marco, ang boses ay puno ng pinaghalong galit at kaluwagan. Tumingin siya kay Ara, ang paghanga sa kanyang mga mata ay hindi maitago. Sa kabila ng lahat hindi ka sumuko. Hindi mo pinili ang pera. Hindi ko kayang talikuran ang nanay ko, sagot ni Ara, ang boses ay matatag. At hindi ko na rin kayang mabuhay sa kasinungalingan. Ray. Tinitigan niya si Marco. Sa sandaling iyon, hindi na isang De Villa ang nakikita niya, kundi isang lalaking tulad niya, isang biktima rin ng mga kasinungalingan ng sarili nitong pamilya. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito, ang bigat ng apelyidong dala-dala nito. May mga nakuha rin ako, sabi ni Marco. Inilabas niya ang isang folder na dala niya. Mga bank records. Isang malaking cash withdrawal ang ginawa ni Victor isang araw matapos mamatay si Ken Reyes. Walang resibo, walang trail. Pero ang halaga ay eksakto sa halagang ibinayad niya sa isang fixer na kilala sa pag-aayos ng mga kaso. Ang fixer na iyon ang may hawak ng hit-and-run case ng nanay mo. Nagkatinginan sila. Ang kanilang mga individual na piraso ng puzzle ay sa wakas ay nabuo, nagpapakita ng isang buo at nakakakilabot na larawan. Ano nang gagawin natin? Tanong ni Ara. Marco. Ibibigay natin sa kanila ang hindi nila inaasahan, sabi ni Marco, ang kanyang isip ay mabilis na nagpoproseso. Isang plano ang nabubuo sa kanyang isipan, isang planong mapanganib ngunit kailangan. Tatawag si Victor bukas para kunin ang desisyon mo. Sabihin mong pumapayag ka na, pero may isang kondisyon, gusto mong personal na iabot sa kanya ang pinirmahang kasunduan sa mismong opisina niya sa De Villa Building para masigurado mong walang lokohan. Pero bakit? Naguguluhang tanong ni Ara. Dahil doon natin siya hulihin, sabi ni Marco. Gagamitin ko ang impluwensya ko para magpatawag ng isang biglaang press conference sa mismong oras na iyon, sa labas lang ng opisina niya. At habang abala ang lahat, ipapasok natin ang mga pulis. Tumingin siya kay Ara. Kaya mo ba? Tumango si Ara, ang takot ay naroon pa rin, ngunit natatabunan na ito ng tapang. Para sa nanay ko. Ari Marco. Kinabukasan, ang tensyon sa loob ng De Villa Corporation ay halos nahihipo. Gaya ng inaasahan, tumawag si Victor. Pumayag ito sa kondisyon ni Ara, natutuwa sa ideya na personal na masaksihan ang kanyang itagumpay. 3:00 ng hapon. Si Ara, kasama ang 2 pulis na naka-plain clothes na ipinakilala ni Marco bilang kanyang mga abogado, ay pumasok sa opisina ni Victor. Si Victor ay nakangiti ng malapad, nakaupo sa likod ng kanyang malaking mesa. I'm glad you made the right choice, Ara, sabi nito, inilahad ang ballpen. Samantala, sa lobby ng gusali, nagsimula na ang press conference na ipinatawag ni Marco. Ipinatawag ko kayong lahat ngayon, simula ni Marco sa harap ng mga kamera, dahil may isang malaking kasinungalingan na kailangang itama. Sa loob ng opisina, kinuha ni Ara ang ballpen. Ngunit sa halip na pirmahan ang waiver, kinuha niya ang diary ng kanyang ina mula sa kanyang bag at inilapag ito sa mesa. Bago ako pumirma, gusto kong basahin mo muna ito. Nawala ang ngiti sa mukha ni Victor nang makita niya ang notebook. Sa labas, ipinakita ni Marco sa media ang mga kopya ng bank records. Ang sihi ng kumpanyang ito, ang sarili kong pinsan, si Victor Salcedo, ay sangkot sa isang kaso ng pagpatay 10 taon na ang nakalipas. Sa loob, binuksan ni Ara ang diary sa huling entry. Yes, negatibo 234. Ikaw to, hindi ba? Namutla si Victor. Saan mo nakuha yan? Bigay mo sa akin yan. Tumayo ito at sinubukang agawin ang diary. Ngunit sa sandaling iyon, ang 2 abogado ni Ara ay kumilos na. Victor Salcedo, arestado ka para sa pagpatay kay Elena Reyes, sabi ng isa sa mga pulis,
habang pinupusasan ang nanginginig na mga kamay ni Victor. Ang lahat ay nangyari ng mabilis. Ang mga kamera mula sa press conference ay sumugod papasok, kinukunan ang paglabas ni Victor na nakaposas. Si Marco ay tumakbo papasok sa opisina at niyakap si Ara. Tapos na, bulong ni Marco. Tapos na. Niyakap siya ni Ara pabalik, ang mga luha ng kaluwagan ay bumuhos mula sa kanyang mga mata. Sa wakas, tapos na ang laban. Ray. Lumipas ang ilang buwan. Ang kaso laban kay Victor ay umuusad, at ang De Villa Corporation, sa ilalim ng pamumuno ni Marco, ay nagsimula ng isang malawakang reforma. Ang Tondo Gateway Project ay tuluyan ng kinansela. Ang lupa ay opisyal nang ibinigay sa mga residente. Si Mang Tomas, na naipasok ni Marco sa isa sa pinakamagagaling na ospital, ay unti-unti nang bumubuti ang kalagayan. Isang hapon, habang binibisita nila ito, unang beses nang umiti si Mang Tomas kay Marco. Isang ngiti ng pagtanggap. Isang hapon, dinala ni Marco si Ara sa mismong lugar kung saan naganap ang mga protesta noon. Ngunit ngayon, hindi na ito isang bakanting lote. Isang gusali ang nakatayo dito, malapit nang matapos. Ano to? Tanong ni Ara. Isang simula, sagot ni Marco. Sa harap ng gusali, may isang malaking karatula, Elena Reyes Community Center Deaf Library. Napaluha si Ara. Ito ang pangarap ng kanyang ina. Isang lugar para sa mga bata, isang lugar para sa pag-aaral at pag-asa. Marco. Tinitigan ni Marco si Ara habang pinagmamasdan nito ang gusali. Ang araw ay papalubog, nagbibigay ng isang ginintuang kulay sa lahat. Ito na ang tamang oras. Huminga siya ng malalim. Lumuhod siya sa isang tuhod sa harap ni Ara. Natigilan si Ara. Marco. Kinuha ni Marco ang kamay nito. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na kahon. Ara Reyes, panimula niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Alam kong nagsimula tayo sa isang kasinungalingan na hindi ko sinasadya. Ang pamilya ko, kinuha nila ang nakaraan mo. Ang tanging paraan para makabawi ako ay kung hahayaan mo akong ibigay sa iyo ang hinaharap ko. Binuksan niya ang kahon. Isang simpleng singsing na may isang maliit na diamante ang kumislap sa ilalim ng papalubog na araw. Kinuha ng pamilya ko ang hustisya mula sa iyo. Hayaan mo akong ialay sa iyo ang pag-ibig ko. Ara, mahal kita. Will you marry me? Ray. Tinitigan ni Ara si Marco na nakaluhod sa kanyang harapan. Ang mga luhang pumapatak sa kanyang pisngi ngayon ay hindi na dahil sa sakit o galit, kundi dahil sa purong kaligayahan. Lahat ng paghihirap, lahat ng sakit, lahat ay may dahilan. Dinala siya nito sa sandaling ito. Umiti siya sa gitna ng kanyang mga luha. Isang ngiti na nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Bulong niya. Marco. Papakasalan kita. Isinuot ni Marco ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit. Habang magkayakap sila sa ilalim ng papalubog na araw, sa harap ng isang gusaling simbolo ng pag-asa, alam nilang pareho na ito na ang simula. Isang bagong simula na binuo hindi sa pundasyon ng kasinungalingan, kundi sa katotohanan, pagpapatawad, at isang pag-ibig na sinubok ng panahon at nagtagumpay. Sa di kalayuan, mula sa likod ng isang puno, isang anino ang tahimik na nagmamasid. Si Liza. Ang mukha niya ay isang maskara ng pinaghalong pagsisisi at inggit. Tumalikod siya at naglakad palayo, isang bukas na kabanata na naghihintay pa sa hinaharap. Ngunit sa ngayon, sa sandaling ito, ang mundo ay kina Ara at Marco lamang. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Marco. Sa bawat isa sa inyo, aming mga minamahal na tagapakinig, isang taos-pusong pasasalamat. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa inyong pagsama sa amin sa bawat kabanata ng paglalakbay ni Ara at Marco. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isa ring emosyonal na paglalakbay para sa akin. Bawat kabanata ay isang pagkakataon na damhin ang kanilang sakit, ang kanilang mga pag-aalinlangan, at higit sa lahat, ang kanilang hindi natitinag na pag-asa. Sa kwento ni Ara at Marco, nakita natin na ang tunay na pag-ibig ay kayang sumibol kahit sa pinakamatinding kadiliman at may kakayahan itong hilumin ang pinakamalalim na sugat. Ito ay isang paalala na ang pagpapatawad ay hindi lamang para sa iba, kundi para na rin sa ating mga sarili.
isang pagpapalaya mula sa bigat ng nakaraan. At higit sa lahat, ito ay kwento ng pag-asa. Na kahit gaano man kasakit ang kahapon, laging may naghihintay na isang bagong simula. Ngayon, nais naming marinig ang inyong saloobin. Anong aral o damdamin ang pinakatumatak sa inyong puso mula sa kwentong ito? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga komento. Ang inyong boses ay napakahalaga sa amin at nagsisilbing inspirasyon sa aming patuloy na pagkukwento. Muli, mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat po. Hanggang sa ating susunod na kwento.